Ang dami ng tao ang pangunahing kalamangan ng Rusya laban sa Ukraine. 3 beses na mas marami ang puwersa ng Rusya. Ayon sa The New Voice of Ukraine noong Setyembre. At balak ni Vladimir Putin gamitin ito. Hindi mahalaga kay Putin kung ilang sundalo ang mamatay sa Ukraine. Basta may reserba siyang sundalo na naghihintay. Sino ang makakabutas sa depensa ng Ukraine pero maaring mapanlin lang ang mga numero. Sa Russia, karamihan sa mga sundalong ipinapadala sa digmaan sa Ukraine ay hindi rin nagtatagal. Dumaranas ng malaking kawalan ang hukbo ng Russia. Dahil posibleng umabot sa 70,000 sundalo ni Putin ang mawala kung magpatuloy ang sitwasyon. Balita ito mula sa United 24 Media na iniulat noong Setyembre 29. Ayon sa Agentstavo Novosti, posibleng umabot sa 70,000 sundalo ng Russia ang maaaring umalis sa kanilang unit sa 2,025 nanggaling ang pagtatayang iyon sa pagsusuri ng Agentstavo Novosti gamit ang datos mula sa Ukrainian open source intelligence project na Front Intelligence Insight at ipinapakita nito na nagkaroon ng matinding pagtaas sa bilang ng mga Russian na tumatakas mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Isang chart na ibinahagi ng United 24 ang nagpapakita ng nangyayari simula pa lang ng digmaan. Humarap na ang Russia sa mga tumatakas na sundalo, pero mas malala na ang problema ngayon. Ipinapakita ng datos na halos walang tumakas noong 2022, pero may bahagyang pagtaas sa dulo ng taon. Makikita ang patuloy na pagtaas. Umabot sa halos 100 tumatakas bawat buwan, pagsapit ng Enero 2024. Pagkatapos ay biglang tumaas ang chart. Pagsapit ng pagtatapos ng unang quarter ng 2025, humaharap na ang Russia sa mahigit 500 tumatakas kada buwan. Iyan ay 5 beses na mas mataas kumpara sa bilang na nakita noong unang bahagi ng 2024. Ipinapakita nito na nagiging sobrang brutal na ang digmaan sa Ukraine para sa mga Russian na lumalaban. Mas marami pang kawili-wiling detalye ang nagmula sa Argenso Novosti Telegram channel na nagbabahagi rin ng chart at nagbibigay ng komprehensibong paliwanag ng datos. Ipinaliwanag ng channel na galing sa Front Intelligence Insight ang datos. Sinuri ng mga analyst ang 10,000 personal na file ng militar ng Rusya mula sa proyektong Ukrainian na I Want to Live, pati mga panloob na dokumento ng ilang unit ng Rusya. Ang ika-2 Motorized Rifle Division, ang ika-30 Motorized Rifle Brigade, ang ika-21 Motorized Rifle Regiment, ang ika-100 at 44 hiwa-hiwalay na Motorized Rifle Brigade, ang unang Tank Army at mga unit ng ika-58 Army. Kawili-wili ang programang I Want to Live. Itinatag noong Setyembre 2022 ang programa ay nagbibigay ng mapagkukunan sa mga sundalong Ruso na gustong tumakas at sumuko sa Ukraine. Pwedeng kontakin ng mga sundalong Ruso ang mga tagapamahala sa telepono, website o messenger apps para mag-ayos ng pagsuko. Ayon sa Liber Institute ng West Point, libo-libong sundalong Ruso ang nagtangkang makipag-ugnayan sa Ukraine gamit ang serbisyong ito noong Enero 2023. Hindi lahat ng mga sundalong iyon ay nagawang sumuko syempre. Marami ang mapapatay bago pa man sila makarating sa isang tagapamahala. Ipinapakita ng mga datos na maraming sundalong Ruso ang gustong iwasan ang labanan. Lalo pang lumaki ang interes simula nang itatag ang programang Gusto Kong Mabuhay. Nagpapatuloy ang ulat ng Argenvo Novosti noong tag-init ng 2025, halos 6 na beses na mas marami ang tumatakas at hindi autorisadong pagliban kada buwan kaysa noong Enero 2024 batay sa dokumentong may listahan ng 13,800 kaso kasama ang mga pangalan at unit mula 2000 at 22 hanggang Hulyo 2025 ayon sa ulat. Itinatampok din ng Argenvo Novosti ang kaso ng 30 Motorized Rifle Brigade ng Rusya, nakabilang sa ika-2 Combined Arms Army. Natuklasan ang mga dokumento na sumasaklaw sa 2,000 pagtalikod mula Abril 2023 hanggang Marso 25. Ayon sa mga dokumento, 6 na beses tumaas ang bilang ng mga sundalong Ruso na tumatakas mula umpisa ng 2000 at 24 hanggang unang bahagi ng 2025. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Iniulat ng mga dokumentong ito ang 756 na pagtakas mula ika-30 Motorized Rifle Brigade sa unang 3 buwan ng 2025. Mas marami na iyon kaysa sa kalahati ng 1,189
na naitala para sa buong 2024. Kung magpapatuloy ang bilis na ito, posibleng umabot sa 3,000 ang kabuang bilang sa dulo ng taon. Pagtataya lang hindi kumpirmado. Isa sa mga kawili-wiling bahagi ng pagsusuri ng outlet ay ang mga lugar na tinatakasan ng mga sundalong Rusya. Dati, madalas tumatakas ang mga sundalong Ruso sa mga base militar. Sa 2025, dumarami ang mga kasapi ng serbisyo na umaalis o hindi na bumabalik mula sa frontline o mga pasilidad medical. Ayon sa Front Intelligence Insight at Argentsvo Novosti, ipinapakita nitong mas tumatapang ang mga sundalo ng Rusya. Maaaring ginagamit na nila ang pagiging malapit sa tropa ng Ukraine sa frontline para sumuko. May mga nawawala sa gitna ng kaguluhan. Isa pang mahalagang punto ay binanggit ni United 24. Itinuro nito na ang karamihan sa mga nawawala ay mga kontraktual na sundalo, lalo na sa ika-30 Motorized Rifle Brigade. Ayon sa ulat, 73% ng tumatakas ay kontraktual na sundalo at 22% ay bilanggo na binigyan ng pagpipilian na makulong o lumaban para kay Putin. Maaaring ipahiwatig ng porsyentong ito na mas tapat ang mga bilanggo ni Putin kaysa sa kanyang mga kontraktual na sundalo. Maaaring ganoon nga ang kaso. Noong Setyembre 2000 at 24 iniulat ng British Broadcasting Corporation News Russian na mas maraming namatay na voluntaryong sundalo ng Russia kaysa sundalong bilanggo. Ayon sa pagsusuri ng outlet, 19% ng kabuang bilang ng namatay ay mga bilanggo at maaring may magandang dahilan kung bakit. Ipinapansin ng British Broadcasting Corporation Russian News na ang mga voluntaryong sundalo na dati ay nagtatrabaho sa sibilyang sektor ay kadalasang tumatanggap lamang ng 10 araw na pagsasanay at minsan ay 3 araw lang bago sila ipadala sa harapan. Malamang, ang mga bilanggo para kay Putin ay pareho lang din ang training. Gayunpaman, maaaring mas angkop sila sa buhay sa harapan kaysa sa mga kontraktual dahil sa kanilang mga dating karanasan bilang kriminal. Mga sundalo na halos hindi naiintindihan kung paano gumagana ang militar ng Rusya bago sila ipadala sa labanan. Ang pagkaunawang iyon ay maaaring magdulot ng mas kaunting pagtalikod. Maaaring nagsusugal ang bilanggo, pero ginagamit nila ang talino para mabuhay. Pagkatapos ng lahat, ang alternatibo ay bumalik sa kulungan kung mahuli silang tumatakas. Kaya ang pagsubok ng kanilang kapalaran ay maaaring mukhang mas magandang pagpipilian. Ayon sa Moscow Times, noong Oktubre 2000 at 24 mas kaunti na ang mga bilanggong tumatakas dahil namamatay sila bago pa magkaroon ng pagkakataon. Dami kaysa kalidad ang pamamaraan pagdating sa hanay ng mga bilanggo ng Russia. Ayon sa mga ulat, dahil ang mga sundalong bilanggo ng Russia ay naroon upang matugunan ang pangangailangan ng Russia na mapanatili ang kalamamangan sa bilang ng tao kaysa makamit ang anumang partikular na layunin sa Ukraine. Ngunit kabaligtaran ito ng naunang ulat na nagsasabing mas kaunti ang namamatay na tropang bilanggo kaysa sa mga voluntaryo. Ang isang bagay na tiyak nating alam ay lumalala ang problema ng Russia sa mga tumatakas na sundalo. Ayon sa United 24 Media, ang 70,000 tumatakas na sundalo ay halos ika-10 bahagi ng lahat ng tropang militar ng Russia sa Ukraine. Sumasang-ayon si Medusa at sinabing ang 70,000 ay posibleng lampas sa 10% ng puwersa ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Noong Abril sinabi na 50,000 sundalong Ruso ang tumakas mula Disyembre 2024. Iyan ay katumbas ng 10% batay sa tantiyan na may 50,000 sundalo ang Russia sa Ukraine. Ayon kay Sergei Krivenko ng Citizen Army Law, maraming sundalo na ito para mawala kahit sa pinakamagandang panahon. Pero ang mawalan ng mga sundalo dahil sa pagtakas, siguradong magagalit ang Russia sa katotohanan iyan. Pero hindi rin nito masabing walang senyales ng lumalaking pagkadismaya sa kanilang militar. Noong 2025 pa lang 2 malaking insidente na ang nagpakita na maraming sundalong Russian ang gustong umalis sa Ukraine. Iniulat ng Medusa na noong gabi ng Abril 18-19 nag-alsa sa Krasnodar Garrison Commandant's Office ang isang daang sundalong na-detain ng Russia dahil sa pag-desert. Sinira ng mga sundalo ang bakod. Karamihan ay nahuli, pero 7 ang nakatakas. Sa 7, 4 ang nahuli muli at 3 ang nananatiling malaya ayon sa ulat ng Medusa. Ang pagkakakulong ng mga sundalong iyon ang dahilan ng kaguluhan. Dito natin nakikita kung bakit maraming tropa ni Putin ang hindi masaya sa digmaan. Karaniwan ang pambubugbog sa Krasnodar. Walang ginawa ang mga nakakulong sa loob ng bilangguan. Pinanatili silang nakakulong sa likod ng bakod na may kawad, nagbabahagi ng palikuran sa labas, at hindi pinapalabas kahit para magtrabaho. Ayon kay Ivan Chevalyev
tagapagtanggol ng karapatang pantao. Ang ganitong pagkakakulong ay nagpapakita ng kaguluhan. Sabi niya sa Medusa noong Abril, kung dati ay kaguluhan, kung saan maaari kang magtago at tumakbo mula sa opisina ng draft, ngayon ay isang madugong kaguluhan na nilikha para sirain ang mga tao. Sabi ni Chevaliev, hindi ito ang kaguluhan na makakatulong sa iyo. Sa halip, isa itong makinang gumigiling sa lahat. Higit pa rito, ang mga detention center tulad ng Krasnodar ay sumasalamin sa mas malawak na sistematikong issue ng kalupitan. Iyan ang kadalasang dahilan ng pag-absent without official leave ng mga sundalong Ruso noon. Kinukulong ang mga desertor sa masamang kalagayan. Ngunit pati mga aktibo at sumusunod na sundalo ng Rusya ay nakakaranas din ng ganitong kalupitan bago tumakas. Ang estratehiyang meat assaults ng Rusya, paulit-ulit na pagpapadala ng sundalo laban sa depensa ng Ukraine, ay perpektong halimbawa nito. Alam ng mga sundalo na ipinapadala sila bilang pambala sa kanyon sa mga atake. Para kay Putin, numero lang ang mga sundalo na ginagamit ng Rusya para matukoy ang posisyon ng putukan ng Ukraine gamit ang kanilang mga katawan. Ang ganitong paraan ang nagdulot sa Rusya ng halos 112 milyong casualty mula nang simulan ni Putin ang digmaan. Ito ay sistematikong kalupitan na nagtutulak sa mga sundalo na subukan ang kanilang kapalaran sa simpleng pagkawala. May mga palatandaan sa larangan ng digmaan na desperado ang sundalong Ruso na umiwas sa labanan. Noong Abril din, iniulat ng United 24 Media ang isang kawili-wiling insidente. May mga partisan sa Kherson, Ukraine, na nakakita ng mga sundalong Ruso na sinusunog ang sarili nilang sasakyang militar para hindi magamit sa pag-atake sa mga posisyon ng Ukraine. Ang Artesh, na siyang grupong partisan na nagbigay ng ulat, ay nagbigay ng dalawang dahilan kung bakit gagawin ito ng mga sundalong Ruso: matitinding pagkalugi at mahigpit na mga utos mula sa kanilang nakatataas. Sa madaling sabi, ganito rin ang kalupitan na nabanggit natin kanina. Kung gusto ng Rusya malaman ang dahilan kung bakit aabot sa 70,000 sundalo nila ang mawawala o tatakas bago matapos ang 2,000 at 25, dapat nilang tingnan ang mga sistematikong issue ng kalupitan. Sa totoo lang, marami sa mga karaniwang sundalo ng militar ng Rusya ay nagtitiis na may ideya na hindi naman iniintindi ng kanilang bansa ang mga sakripisyong ginagawa nila para kay Putin. Ibinunyag ito ng Medusa sa isang ulat noong Oktubre 8 kung saan tinalakay nila ang mga kaso ng ilang tao na hinatulan ng Rusya ng pagkakakulong dahil sa pagtakas sa serbisyo. Madalas banggitin ng mga sundalo ang dahilan ng pamilya sa pagtakas nila mula sa militar ng Rusya. Halimbawa, maaaring may miyembro ng pamilya na malapit ng mamatay, ngunit hindi pinapayagan ang sundalo na umuwi upang alagaan sila. Iba ito sa paraan ng maraming kanluraning militar sa pagtrato sa sakit o pagdadalamhati. Ayon sa United States Army Human Resource Command, pinapayagan ang mga sundalo umuwi para sa libing ng malapit na kamag-anak. Hindi malinaw kung ang mga sundalong Ruso na nasa harapan ng digmaan sa Ukraine ay nakakatanggap man lang ng ganoong pahintulot. Madalas, may desperasyon at personal na problema sa likod ng pagtalikod ng maraming sundalong Russia. Kung nagpapakita ang ganitong halimbawa ng kakulangan ng malasakit sa militar ng Russia, may mga iba pang nagpapakita ng mas matinding kawalang pakialam sa mga sundalong ipinapadala ni Putin sa Ukraine. Ang kaso ni Sergei Gusakov ay isang pangunahing halimbawa. Isang amama mula sa rehiyon ng Stavropol Krai sa Russia. Si Gusakov ay tila isa sa mga bilanggong sundalo ni Putin. Ayon sa ulat ng Medusa, ipinadala siya sa digmaan noong Abril 2000 at 24 matapos mahatulan ng pananakit gamit ang sandata 4 na buwan bago. Pagsapit ng Hulyo, tumakas na siya at nanatili siyang nagtatago hanggang sa mahuli siya noong Nobyembre nang dalhin siya sa korte. Ginamit ni Gusakov ang kanyang huling pahayag upang ipaliwanag na pinili niyang tumakas dahil kailangan niyang pangalagaan ang kanyang buhay at kalusugan. Ipinaliwanag niya ang mga pangyayaring nagtulak sa kanyang desisyon dahil sa mahinang koordinasyon ng mga commander. Ipinapadala ang mga tauhan sa mga labanan na halos walang bala. Ito ang buod ng pagtrato ng Russia sa marami sa kanilang mga sundalo. Basura lang sila para kay Putin, sabi ni Chevaliev kay Medusa. Para sa mga opisyal ng Defense Ministry, sa kahit anong antas, basura lang ang mga tao. Karne lang sila, wala nang iba, sabi ni Chevalier. Bakit ayaw ng tao lumaban sa digmaan? Ayaw niyang pumatay o mamatay? Simple lang, wala nang dapat pag-usapan. Ayon sa abogado ng tumakas na nahatulan na si Vladimir, napag-usapan ang sentensyang kulungan na natanggap niya dahil sa kanyang ginawa. Mas okay na ito kaysa matapos sa ilalim ng palumpong sa Ukraine. Karamihan ng usapin sa serbisyo militar ng Russia ay tungkol sa kulang na pagsasanay ng recruit
at pagtrato sa mga sundalo sa labanan. Mas lumalala ang problema ng pagdideserte sa Russia kapag nahuhuli sila. Tumatakas ang mga sundalong Ruso dahil mahigpit ang pagtrato ng militar ng Russia sa kanila habang naglilingkod. Ano ang ginagawa ng Russia para masolusyonan ang problema sa pagdideserte? Siguradong hindi ito nagsisikap gumawa ng malawakang pagbabago sa sistema na maaaring magdulot ng mas magagandang kondisyon at mas kaunting pagkamatay. Ang 70,000 sundalong nag-desert at patuloy na dadagdagan ay maaaring maging handang maglingkod kung may pagbabago. Ginagawa lang ng Russia ang nakasanayan nito. Kapag nahaharap ito sa problema ng mga sundalong tumatakas, dinadagdagan pa nito ang kalupitan na siyang dahilan kung bakit tumatakas ang mga sundalo sa simula pa lang. Mas titindi at magiging mas malikhain ang mga parusa. Lumalala ang problema ng Russia sa mga tumatakas na sundalo kaya mas mahahabang sentensya sa kulungan ang ginagawa nilang solusyon. Tila hinahanap ng bansa ang tamang haba ng pagkakakulong para hindi tuksuhin ang mga sundalo na tumakas. Ngayong 2024 maaaring makulong ng 15 taon ang mga sundalong tumatakas sa Russia. Pero posibleng magbago ito agad. Noong Setyembre, iniulat ng Medusa na naghanda ang Kremlin ng mga amyenda sa parusa sa pagtakas ng sundalo. Magdadagdag pa ito ng 5 taon sa 15 taong pagkakakulong na kinakaharap ng mga tumatakas na sundalong Russian. Layunin dito ang psikolohikal na pananakot. Ipinapahiwatig ng Russia sa mga sundalo nito na may mas masahol pang kapalaran kaysa sa paglaban sa Ukraine. Mas mainam pang makulong kaysa magtago sa damuhan ng Ukraine, ayon sa Kremlin. Lalo na kung ang pagkakakulong mo ay maglalayo sa pamilya mo ng dekada, samantalang sa Ukraine, baka 1 o 2 taon lang ang sentensya. Baka nga mabuhay ka pa at muling makita ang pamilya mo. Karaniwan na ang ganitong hakbang at inaasahan na rin kung paano tratuhin ng Russia ang mga tumatakas. Gayunpaman, hindi lahat ng tumatakas o posibleng tumakas ay umaabot pa sa korte. Sa larangan ng digmaan sa Ukraine, mas marami pang malikhain at madalas na brutal na parusa ang naghihintay sa mga sumusubok tumakas mula sa kanilang mga unit. Hindi ipinag-uutos ng Rusya ang mga uri ng parusang ilalarawan namin, kahit papaano hindi opisyal. Pero wala rin silang ginagawa para pigilan ito. Ang sundalong pinilit manatili sa unahan o pinarusahan sa labanan dahil sa kabiguan ay hindi na dinadala sa korte. Mas okay pang maging biktima ang sundalong iyon kaysa maging buhay na patunay kung bakit 70,000 sundalong Ruso ang nag-absent without official leave. Ang mga ulat tungkol sa kakaibang paraan ng militar ng Rusya sa issue ng pag-aawol ay nagsimula pa noong 2023. Iniulat ng The Guardian na naglagay ang mga komandante ng Rusya ng harang ng tropa para pigilan ang umatras na ipinadala sa pagsalakay. Hindi ito talaga tinuturing na pag-aawol. Sa mahusay na pamamalakad militar, madalas na ang pag-atras ay pinakamainam para magtipon muli matapos ang nabigong atake. Para sa Rusya, ang pag-atras ay tila pag-aawol. Ang sundalong ipinadala ay kailangang manalo o mamatay sa laban. Ipinaliwanag ni Alexander Gorin, isang sundalong Ruso, ang ginagawa ng kanilang mga komandante matapos mabigo ang pagsalakay ng unit nila. Naglagay sila ng tropa sa likod namin at bawal kaming umalis. Binabantaan nila kaming patayin isa-isa o bilang unit. Ayon kay Gorin, gusto nila kaming patayin bilang saksi ng pabaya at kriminal na pamumuno. Ilang beses na naming nabanggit ang sistematikong kalupitan sa militar ng Rusya. Ito ay isang perpektong halimbawa. Bakit mananatili ang sundalo kung ang commander mismo ang nagtutulak sa kanila sa kamatayan? May mas malikhaing parusa na di gumagamit ng karahasan. Noong Hulyo, iniulat ng Cable News Network ang video ng sundalong Ruso na tinali sa puno bilang parusa sa pagtatangkang tumakas. Walang pang itaas ang lalaki at mukhang taglamig noong kinunan ang video. Kung hindi siya nakuha ng drone ng Ukraine, tiyak kalikasan ang kukuha sa kanyang buhay. Noong Setyembre, iniulat ng Kiev Independent na may nasabat na tawag na nagpapakitang sinimulan ng Russia na sadyang pinsalain ang sarili nilang sundalo para pigilan ang pagtakas. Nahuli namin ang tarantado malapit sa Mariupol, sabi ng sundalo tungkol sa posibleng tumakas. Malapit mo nang makuha ang sundalong may bali ang mga binti. Masama na yon. Mukhang binugbog ng husto ang tumakas at malapit nang ipadala sa isang ospital ng militar. Ibinahagi rin ang ikalawang bahagi ng tawag. Malapit nang ipadala sa iyo ang isang sugatang sundalo. Nakahandusay tulad ni Bape para sa mga Ukrainyano. Sa Ukrainyano, ang baked ay nangangahulugang ang sugatang sundalo ay ipadadala sa unahan bilang pambala sa kanyon na nagpapakita ng kalupitan. Ipinakita rin ng United 24 ang bagong teknik ng Russia
para pigilan ang pagtakas ng mga sundalo. Noong Oktubre 7 iniulat na may komandanting Russian na kumumpiska ng mga bank card ng sundalo para pigilan silang tumakas. Matalino ang ideya dahil simple ito. Mas mahihirapan mabuhay ang sundalo kung tatakas siya ng walang pera. Walang bank card, mas mataas ang panganib. Dahilan na para manatili ang sundalo kung saan kailangan ng Russia. Kawalang batas ito. Ayon sa Artesh Partisan, hindi dapat tiisin ng mga sundalo ng Russia ang insidente. Alam din ng commander na mali ang ginawa niya. Nangako siyang ibabalik ang mga bank card pagkatapos ng nalalapit na paglipat, basta't hindi isusumbong ng kanyang mga tauhan ang kanyang ginawa sa mga nakakataas. Pero pagkatapos ng lahat ng narinig mo hanggang sa puntong ito, maaaring mahirap paniwalaan na mapaparusahan ang commander sa kahit anong paraan. Kung epektibo ang pakulo sa card at hindi mag-absent without official leave ang sundalo, tiyak ayos lang kay Putin. Ang solusyon ng Russia sa pinagsamang problema ng sistematikong kalupitan ng kanilang militar at halos imposibleng kalagayan ng kanilang mga tropa sa Ukraine ay tila mas matinding kalupitan pa. Ang 70,000 sundalong nag-absent without official leave ay dapat magsabi sa Russia na kailangan nitong maghanap ng ibang solusyon. Kung gagawin nila ito o kung kaya ba talaga nilang gawin, ay nananatiling hindi patiyak. At maaaring mas mahikayat pang mag-absent without official leave ang mga sundalo ng Russia matapos ang isang kamakailang revelasyon. Isiniwalat ng leaked na impormasyon ang totoong bilang ng namatay sa digmaan ng Russia. Isa itong tunay na madugunggong labanan. Alamin pa ang iba pang detalye sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang video na tumatalakay sa iba't ibang issue sa hukbong sandatahan ng Russia. At gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.